I'm here in Rome, Italy. Pasyal-pasyal. Taon-taon guys ay ginagawa ng aming family ang magbakasyon. So this is our major vacation for this year, 2024. Actually, this is my second time in Rome. At gusto kong balikan ang mga dati ng pinasyalan natin. So we're here at Piazza Navona. And then galing din tayo sa Pantheon. And then the Colosseum. And other places. Kakain ng Italian food, pasta, at iba pa. At magpalipas oras kasama ang pamilya. So, alam nyo ba, isa sa na-enjoy ko na gawin bilang isang Filipino-Canadian ay ang magbakasyon. Ang Canadian passport ko is very powerful na pwede kang pumasok sa 189 countries visa-free or visa on arrival. Kaya, why not make the most of it? Not to brag, but to inspire. I've been to almost 20 countries and it keeps on going. It enriches your mind, it refreshes your perspective in life kung tayo nakakapag-travel. So today guys, pakita ko lang sa inyo ang ilan sa mga lugar na pinasyalan ko rito sa Rome for a few days. So sa ating mga subscribers, thank you very much. At yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Thank you sa ating mga channel members. At sana po patuloy kayong maging supportive sa ating channel. And kasama sa ating mga videos sa Menchie's Philcan Life ang ilan sa mga events sa buhay natin bilang isang Filipino-Canadian. So, enjoy the video guys! Ito ang Pantheon. Nakakamangha ang architectural design nito. Ang Pantheon ay dati pong isang Roman temple noong 609 AD at libingan ng mga sikat na tao. Isa na ito ngayon na Basilica ng Roman Catholic Church. Ito ang Basilica of Saint Mary and the Martyrs. Inialay ito sa Madonna or Mama Mary and Child Jesus. O isa sa nakalibing dito ay ang unang hari ng Italia, si Vittorio Emanuele II. Sa ngayon, ito ay isang museo at isa ring simbahan. Ang Colosseo o ang Colosseum, isa itong amphitheater na ginawa noong 80 AD. This can seat about 80,000 spectators. Dito ginaganap noon ang mga human games katulad ng gladiators, yung mga animal hunts, at mga execution sa mga tao. At yan ay kasiyahan ng mga manonood noon. Sa ngayon po, ang Colosseo sa Roma ay isa sa New Seven Wonders of the World. Ang Trevi Fountain, ito po ay sumisimbolo sa water system or ang aqueducts of Italy. 86 feet ang height, 161 feet naman ang haba. Kung gusto mo ng swerte, maghagis ka ng coins dito sa Trevi Fountain. Please check out po, meron akong isang separate video about Trevi Fountain. Ito naman ang Spanish Steps. May taas na 135 steps po ito bago marating sa itaas ang simbahan ng Trinità de Monti. Ito ang may pinakamalawak na staircase sa buong Europa. At nakakatuwa ngayon guys sapagkat marami ng mga bulaklak na nakadisplay sa hagdanan na ito o ang Spanish Steps. Ang Monument of Vittorio Emanuele II. Siya po ang first king of Italy. Tinatawag din ito na Vittoriano or Altar de la Patria. Mahalagang gusaling ito dahil sa architectural design at artistic value. Ito ay centered on the unification of Italy. Si Vittoriano Emanuele II ang unang emperor or unang king of the United Italy. Ang Palatine Hill, ito ang center of government of the Roman Empire noong unang panahon. Makikita rito ay mga ruins na lamang, mga poste at mga guho na mga lumang establishment at hanggang sa ngayon meron pa rin ginagawang mga excavations. Isang attraction ito para sa mga turista na mahilig at interesado sa Roman history na katulad ko. Kaya hanggang sa ngayon, nakadalawang balik na po ako sa Palatine Hill at ako'y interesado pa rin na tanawin ang lugar na ito. At kung ikay nasa Rome, kailangan kumain ka ng mga pagkain dito katulad ng handmade, freshly made na mga pasta katulad ng kinainan namin sa Osteria de Fortunata. Talagang masarap, freshly made ang pasta dito.
And when in Rome, don't forget to have some gelato. Maraming sikat na mga tindahan ng gelato. Kami ay bumili sa La Romana Gelateria. Yummy, really delicious. Thank you guys for watching. Mula rito sa Rome, Italy, sa Ate Menchito. Thank you sa ating mga channel members. At sana po patuloy kayong maging supportive sa ating channel. Thanks and bye!